Ilan sa pinakamasarap na pakiramdam ang magmahal at mahalin pabalik. Hindi masusukat ng salita at salapi ang antas ng kaligayahang hatid ng tunay na pag-ibig. Ikaw, kapuso, kailan mo nasabi na ibinigay mo ang lahat noong ikaw ay umibig? Sabi nila ang pinakamataas daw na uri ng pagmamahal ay yung tinatawag na unconditional love. Ang pagmamahal na kusang loob na ibinibigay at hindi naghihintay ng kapalit. Ngunit paano kung sa iyong relasyon ay hindi balanse ang bigayan? At napapansin mo na ikaw lang ang bigay ng bigay at ang partner mo naman ay tanggap lamang ng tanggap. At paano kung ang minahal mo ay pinagtaksilan ka pala? Patatawarin mo ba siya o maniningil ka na? Dear Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Apple, 33 years old sa ngayon. Gusto ko po munang magsimula sa pagbati sa inyo ng isang magandang tanghali and congratulations po sa Barangay LS sa pagiging consistent and undisputed number 1 FM station. Sa totoo lang, never in my wildest dream na ma-imagine kong susulat ako sa programa ninyo. Kasi dati pinagtatawanan ko lamang yung mga taong umaabot sa puntong sumusulat na sa radyo para i-share ang kanilang mga problema. Para sa akin, ano ba naman yun? Wala ba silang mga kaibigan? Hindi na ba sila naaawa sa sarili nila? Ipapahiya talaga nila ang pagkatao nila ng ganon. Hindi mo natatanong, Papa Dudut, ay naging masyado akong conscious sa image ko at sa tingin sa akin ng ibang tao. Minsan nga ay mas conscious pa ako sa iisipin ng iba kesa sa sarili kong nararamdaman. Until recently nang may mangyari sa akin na nakapagpaisip sa akin kung ano nga ba talaga ang mga bagay na mas matimbang at may kahulugan sa buhay. Nangyari itong bahagi ng buhay ko noong 27 years old ako, noong nag-aaral pa ako at lagi akong tinutuksong mataba at madalas ay nasasabihang pangit. Kaya naman noong graduate ako at natanggap bilang producer sa isang production outfit sa Legazpi Street sa Makati, ay pinaglaanan ko talaga ng budget ang pagpapaganda. But don't get me wrong, kahit na gumagastos ako para sa sarili ko ay naging masino pa rin ako sa pera. At sinisigurado ko pa rin nakakapagbigay ako sa bahay tuwing sweldo. Galing lamang ako sa simpleng pamilya, Papa Dudut, at kahit na nag-OFW ang tatay ko sa Taiwan ng 10 taon. May mga panahon pa rin kinakapos kami kaya maaga akong naging disiplinado sa prera. At nung makapagtrabaho ako ay doon ko lang natamasa yung mga bagay at lifestyle na pinapangarap ko lang dati. The more na tumataas ang sweldo ko ay the more na tumataas din ang kalidad ng mga bagay na naa-afford ko. Kung dati papaya soap lamang, eventually ay kaya ko na rin mag-whitening capsules. Mamahaling mga makeup at branded clothes and accessories. Nag-member din ako sa gym pero nahirapan talaga ako sa pagpapapayat. And I think yun ang insecurity ko sa sarili ko na hindi ko pa rin natatanggal ng panahon na yon. Pero sa kabila noon, after 3 years of working at nagkaroon ng disposable money, nag-glow pa ako ng husto at napabilang sa kategorya ng tinatawag nilang thick beauty. Biglang nagkaroon ako ng maraming manliligaw sa opisina at isa na sa kanila si Bench. Mas bata sa akin si Bench ng 3 taon. Siya yung tipong unang tingin mo pa lamang ay alam mo nang galing sa may kayang pamilya. Chinito, maporma, lapitin at graduate sa isang sosyal na university. Nagkakilala kami nang ma-assign siyang tumabi at makinig ng mga audition at voice samples for radio commercials since bagong pasok siyang empleyado. Naging pato kasi akong producer sa mga ahensya kaya hindi na rin sa akin bago na may ma-assign sa aking newbie para makinig at mag-observe.
I really didn't have any plans of getting into another relationship at that time kasi kakabreak ko lamang from a 2-year relationship. Besides, awkward ako sa kanya nung una. Kasi nga ay may vibe siyang snobbish na mayaman. Pero 3 days of him sitting in ay naging at ease na ako sa kanya. And he was already openly flirting with me, which really flattered me, Papa Dudut. Makoy, good take na yon. Balitaan kita pag may final script na. Ay nga pala, mag-fill out ka ng form sa reception ha, para mabil ko sa'yo tong audition. Thank you! Grabe, 4 projects ng sabay-sabay? Ano ka ba? Normal lang yun. Normal yun? Oo, madalas mas marami pa ron. Wow, talaga? Ibang klase pala. Akala ko isang radio commercial lang ipapa-voice mo. Pag natapos na, tsaka ka bibigyan ng bago. Makakasanayan mo rin kung paano pagsabay-sabayin mga project na ibibigay sa'yo. Sana nga. Tapos kahit walang audio engineer, walang problema. Kasi ikaw na mismo umuupo sa mga take. Ikaw na nagdidirect, ikaw pa nakaupo sa recording. How do you do that? Saan ka kumukuha ng lakas? Anong saan ako kumukuha ng lakas? OA mo ha? Sige na nga, sasagutin ko na yung mga tanong mo kahit eksaherado ka. Ganito ako kasi I enjoy what I do. Especially kapag natapos ko yung project ng walang problema. Walang mga cure, walang mga aberya. Pagka ganun kasi, mas gumagaling tingin sa'yo ng ahensya. Tapos babagsakan ka ng projects. Buti marunong kang i-navigate tong PC para sa recording. Siyempre inaaral ko to at may tech na nagturo sa akin. Kailangan ba marunong din ako mag-record ng mga nakasalang sa audition? Hindi naman, since may mga audio engineer naman talaga tayo dito sa studio, uupo ka lang with them and direct the talents. Eh bakit ikaw marunong yan? Feeling ko tuloy mandatory siya. Ayoko lang kasing matenga. Gusto ko kahit walang audio engineer, tatakbo yung project. Hindi ako pilay. Nice. Pero paano yung mga araw na pakiramdam mo parang pinapatay ka ng umay? What do you do? I mean, monotony is such a killer and what? You've been doing this for 3 years? Ako 2 weeks pa lang ako nagsisit in sa'yo pero feeling ko 3 months lang magre-resign na ako dito eh. I'm gonna pretend na hindi ko narinig yan. Anyway, to answer your question. What to do during those days na walang-wala akong ganang magtrabaho? Well, kailangan ko lang imaginein that I'm an actor. Na kahit na nasagi yung kotse ko the previous day sa parking at natapunan ako ng coffee sa pantry before my day even started at ipinagpalit ako ng boyfriend ko sa isang random party girl 2 weeks ago, I have to put on a smile on my face, go on stage because the show must go on. Whoa, okay. That escalated quickly. So, kumusta na puso mo? Okay naman. Regular pa naman daw ang heartbeat, sabi ng doktor nung huling nagpa-check up ako. Pero alam mo Apple, parang namumula ka. Tingin ko kailangan mo ng second opinion. Peram nga ng kamay mo para ma-check ko pulso mo. Wow nagpapaalam ka pa, ikinuha mo na. Bakit parang mabilis yung pulso mo? Hay nako, tama na nga yan. Ikaw ang mabilis. Back to work na. So far, may questions ka pa ba? Ilang months nga daw yung rule bago ulit pwede makipagrelasyon? 3 months. And your next question should only be work-related, okay? 3 months? Okay. Sige na nga. Hihintayin ko. Ano sabi mo? Wala, ang sabi ko, ang cute mo. Alam mo ikaw, Bench ha? Fresh grad ka pa lang pero mas veterano pa mga galawan mo sa mga lalaki dito. Maawa ka nga sa girlfriend mo. Uy, single kaya ako. At ang pinakikitaan ko lang ng mga galawan ko, yung mga taong gusto ko. At napatunayan ko naman yon, Papa Dudut. In fact, hindi nga lang 3 months ang hinintay ni Bench. 6 months bago ko siya sinagot.
At sa loob ng 6 months na yon ay pinaramdam niya sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Sa lahat ng mga nanligaw sa akin, siya ang pinakagwapo. But despite that, kapag nagde-date kami or kahit na magkasama kami, I never saw him look at other women the way that he looked at me. At kahit na maraming nakikipag-flirt sa kanya, he never entertained them. Benj also showered me with expensive gifts, drove me around in his hatchback car, and treated me like a princess. At hindi pa man kami ay grabe na po siyang makabakot kapag may umaaligid na ibang lalaki sa akin. I felt desired. I was envied by girls and it all felt so good. And I think part din yon kung bakit ko pinatagal ang panliligaw niya ng 6 months. Because I knew things were bound to change once na naging kami na. Alam ko kasi ang mga lalaki. Magaling lamang silang manligaw sa umpisa pero once na sinagot mo na sila ay nagiging kampante na sila at nagbabago na ng ugali. Pero si Benj, he did not disappoint me. Kahit nung naging kami, he remained sweet and loyal, Papa Dudut. Kami ang compatible at tinatawag na it couple sa studio namin. He also turned out to be a really good producer, Papa Dudut. Madali niyang nakuha ang norm namin sa production. And by that time, ay nag-first anniversary kami. Pareho na kaming paboritong producer ng mga ahensya. Money flowed good sa amin and everything felt like a dream, Papa Dudut. How's your steak? Love it. Iba talaga porterhouse steak nila dito. Nakuha nila Danes na gusto mo tonight? They always do. May magic steaks nila dito lalo na pag medium rare. Ewan ko ba, lagi kong binabalik-balikan. Ang lobster mac and cheese mo, kumusta? The lobster is incredibly buttery and the mac and cheese, surprisingly hindi nakakaumay. Mabuti kang ganon. Hindi ka pa naman mahilig sa cheese. Hindi ko nga alam kung bakit hindi. Natatakam naman ako pag nakakita ako ng mga kumakain ng makayasong pagkain. Pero pag ako na, nasasayang lang. Kaya mapili ko sa mga pagkaing makayaso na kinakain ko . Bakit mo ba naisipang mag mac and cheese tonight? Wala lang. Siguro I wanted to try something different. Buti nga nagustuhan ko to. Mukhang mauubos mo naman. Paubos na nga . Oo nga no, hindi ko agad napansin. Natatakpan kasi ng malaking lobster tail yung plato mo. Good thing din na mauubos mo yan. Yan pang pinakamahal na mac and cheese dito ang in-order mo. Buti nga. Kung hindi, hihingi talaga ako ng tulong sa'yo na ubusin to. Nako, hindi ko na kaya. Nakita mo ba yung laki ng steak na in-order ko? Di ko nga alam kung paano nagkasya sa tiyan ko lahat yun kasama side dishes . Naubos mo yan kasi 1 linggo ka na nagka-crave ng steak. Nakita ko kaya yung mata mo na kumislap nung sinerve ng waiter yan kanina. Nakakahiya, napansin mo pa yun? Ay, nga pala, since tapos na tayong kumain, Hero, buksan mo na. Wait, ano to? Buksan mo na kasi para malaman mo. Okay. Oh, wow! What's the matter? Hindi ba yan yung gusto mo na model? Actually, I just... Ibigay mo na lang sa akin yon para matching cellphones tayo. Sige, pero bago ko ibigay yon, buksan mo na muna tong gift ko sa'yo. Oh, Akin na. OMG! it's a custom-made bag. Just for you. Ano ka ba? This is too much! How much did you get this for? Well, technically, hindi pa siya fully paid sa credit card. Feeling ko tuloy hindi ako nag-effort sa gift ko sa'yo kasi B, ano ka ba? I love the phone. Actually, di mo na nga ako kailangan bigyan ng regalo . Huh? Unfair naman yun. Anniversary natin ngayon, may regalo ka sa akin tapos wala akong ibibigay sa'yo. Tradisyon lang naman ng pagbibigay ng regalo pag anniversary . Di ko kakayanin yung kahihiyan kung hindi kita bibigyan ng regalo ngayon. Sa totoo lang, araw-araw nabibigyan mo ako ng regalo. Oh, I love you, babe. I love you too, babe.
Pero few months after naming mag first anniversary ay naranasan namin ang unang pagsubok sa aming relasyon. May ad agency na gustong kumuha sa akin pero magiging full-time ako doon. Ang ibig sabihin noon ay kakailanganin kong mag-resign bilang producer sa studio namin. At kahit na goal achieve sa akin ang promotion na yon ay naglaro sa isipan ko na tanggihan ang posisyon para lamang hindi kami magkalayo ni Benj. Sa kabila ng takot ko at insecurity ko ay tinanggap ko yung offer ng ad agency. Ang ganda kasi ng sahod at guaranteed ang income. Hindi na ako isang freelance. Bukod doon ay maraming benefits, may pakotse at iba pang mga incentive every month. Sobrang tanga ko kung tatanggihan ko yon. Kaya dumating yung araw na kinailangan kong mag-resign sa trabaho para tumuloy doon sa bago at sunggaban ang kanilang offer. Dream job ngayon at hirap naman akong mag-function noong first week ko doon. Alam ko kasi na maraming may crush kay Benj sa dati kong trabaho. Mapa-talent, mapa-producer man, mga babaeng audio engineer. And with me being in a different building ay alam kong mas magiging malakas ang loob ng mga yon. Nalumandi sa kanya pero nilabanan ko ang urge to act like a jealous and insecure girlfriend. Instead ay mas nagpaganda na lamang po ako and I showered him with gifts and affections. Pero sisiw lang pala yon kumpara sa mga susunod naming pagdadaanan. 2 years into our relationship, Benj dad met an accident and became paralyzed. At dahil si Benj ang panganay sa magkakapatid, he was suddenly put into a position of being the breadwinner. Pero hindi po handa si Benj doon, Papa Dudut. His dad earned a lot of money before the accident at lahat ng layaw ni Benj at ng pamilya niya ay nasusunod. Pero sa isang iglap ay naubos ang kanilang savings and assets sa pagbabayad sa ospital at therapy ng daddy niya. Kung sa akin siguro nangyari ang same situation ni Benj, ay mas magiging mainitin ang ulo ko, Papa Dudut. Pero mas magiging masigasig. Ngunit kakaiba ang naging reaksyon ni Benj. Imbes na mas maging masigasig, ay naging happy-go-lucky pa siya. Tinamad na siyang magtrabaho. From admired and adored producer ay naging last option na siya ng mga ahensya. Kasi nga ay may mga pagbabagong pinakita siya sa kanyang trabaho. Madalas ring sa bahay na lamang niya kami nagde-date para raw hindi na magastos. Pero naglalaro lang naman siya ng video games the whole time. Kahit na masiyahin pa rin naman siya ay may mga moment na nahuhuli ko siyang tahimik at nakatulala lamang. Parang kinukurot din ang puso ko kapag nakikita ko siyang problemado, Papa Dudut. Ayaw na rin niyang lumabas ng bahay unless kailangan talaga na parabang takot siya na makita ng ibang tao. Parang bumalik sa pagka-high school si Benj. And looking back now, sa tingin ko ay nakakaranas siya ng low-grade depression ng mga panahong yon. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang pinuntahan ko siya sa trabaho para sabay kaming mag-lunch. Nalaman kong hindi ito pumasok ng araw na yon sa studio at nakailang tawag ako sa kanya pero hindi niya sinasagot yon. After a couple of minutes ay nag-cannot be reached na ang phone niya at doon ako nila. Nadatnan ko ang mom niya at pinadiretso niya ako sa kwarto ni Benj, Papa Dudut. Babe! Babe, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Babe, talk to me. Anong nangyari? Bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Kasi wala akong isusuot. Ha? What do you mean wala kang isusuot? Eto ang dami mong damit. But look at them! Lahat yan either faded o may tastas na. My socks have holes in them. My shoes are all worn out. I sold my car. At dahil putol ang kuryente namin, I can't even play video games. Yun na nga lang ang nagpapalimot sa akin ng mga problema ko eh.
Babe, I can't live like this anymore. I just can't. Then let me help you. Hindi ka naman mag-isa eh. Bakit pa tayo naging magkarelasyon kung hindi naman tayo magtutulungan? Diba? But you also have bills to pay. May mga problema ka rin. May parents ka at mga kapatid na sinusuportahan. Yeah, I do. Pero magagawa naman lahat yan ng paraan. Kaya natin to, okay? Pero ngayong hindi mo pa masyadong kaya, ako na muna ang bahala. No! Mas lalo ko lang mararamdaman na wala akong kwenta at patapon na tong buhay ko. Babe, listen to me. Hindi pa tapon ang buhay mo. Nandito ako. You don't understand eh. I'm miserable. I lost everything. You didn't lose me. I'm right here. Hindi kita iiwan. Babe, I'm so sorry. Napakawalang kwenta ko na. Hindi mo na ako maipagmamalaki. Siguro mabuti pa hiwalayan mo na ako. Babe, ano bang sinasabi mo? Kahit kailan hindi kita iiwan. At sa maniwala ka o hindi, ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki kita sa lahat. Kasi alam ko na hindi madali tong responsibilidad na karga mo. Alam kong nahihirapan ka. Kaya nga ako nandito eh. Kung feeling mo ikaw lang ang sumasalo sa lahat ng problema mo, let me help you out. I promise you, hindi mo ever mararamdaman na mag-isa ka. Nandito ako. Nandito ako all the way para sa'yo. Malalagpasan natin to. I'm sure bibitaw ka rin at pababayaan mo ako. No, never. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Sure you will. Madali lang magbitaw ng pangako ngayon kasi nakikita mo akong ganito. Nakakaawa, walang kwenta, walang maipagmamalaki, walang maibubuga. Magsasawa ka rin sa pagtulong mo sa akin. Makikita mo ikaw mismo ang kusang lalayo. Kasi ba't mo nga naman pahihirapan ang sarili mo na tulungan ang tulad ko na wala ng pag-asa? Eh pwede mo naman na akong iwan. Kaya sige na, iwan mo na ako. Pinapalaya na kita. Umanap ka na ng iba. Bench! Diba? Kita mo na? Just as I thought. Dadaanin mo lang ako sa iyak tapos iiwan mo rin ako. Save your tears, Apple. Save your tears and just leave me alone. Stop it, Bench! I'm sick and tired of you acting like a kid! Sumisigaw ako hindi dahil galit ako sa'yo at gusto kitang iwan. Sumisigaw ako kasi gusto kong makinig ka. Enough crying! And please, I've had enough of your whining. Reklamo ka ng reklamo sa maliliit na bagay na hindi mo na nakikita yung mismong problema. Kalimutan mo na yung dati mong buhay. Wala na yun. You think you have a choice? You don't. You don't have a choice. Now what you need to do is man up and face your reality. What do you think I've been doing? Huh? I've been facing my stupid reality since Dad's accident. Since then, nothing's been the same. Unti-unti na akong inuubos ng reality na sinasabi mo. Nilalamon niya na ako ng buhay, Apple. I'm barely holding on and now you have the audacity to tell me in my face na I'm not facing my reality? Bakit? Porket nahihirapan ka? Hinaharap mo na yung problema mo? Hindi! Yan ba ang facing your reality? Maghapon ka lang nandito sa bahay niyo playing your stupid video games. Imbis na naghahanap ka ng mga pwede mong gawin para madagdagan ang kita mo. Hindi ka pumasok sa trabaho kasi nahihiya ka kasi puro luma ang mga damit mo. Yan ba ang pinagmamalaki mo sa akin? Kita mo na! Kita mo na! Isa ka rin sa mga nanliliit sa akin kasi eto na lang ako ngayon. Para sa'yo, wala na akong maibubuga. Kaya pakiramdam ninyong lahat, pwede nyo na akong tapak-tapakan. Umalis ka na, Apple. Umalis ka na. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Bakit ba hindi mo makita na I'm on your side? Kakampi mo ko. Kasama mo ako hanggang dulo. Mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan at sasamahan kita hanggang sa huli. Apple. Shh! Tahan na. Magiging maayos din ang lahat. Kakayanin natin to. Nakumbinsi ko rin si Bench na tulungan at alalayan ko muna siya, Papa Dudut. Para sa kapakanan niya ay itinago namin ang financial support ko and financial problems niya sa mga tao, sa pamilya niya, sa pamilya ko at sa mga kaibigan namin.
Halos 1 taon din ako nagbayad ng mga utility bills niya at halos kalahati ng sahod ko ay napupunta kina Benj. Nung halos maubos na rin ang savings ko ay binawasan ko na rin ang aking mga luho. Looking back, stupid decision yon na inuna ko pa yung mga luho ko kesa sa pag-iipon. Pero at that time ay giving up my lifestyle felt like the end of the world para sa akin. At sa kabila noon, may mga pagkakataon pa rin na hindi pa rin sapat ang kahit na anong uri ng pagtitipid. Kaya during my free time ay sumasideline na rin po ako ng pag-tutor ng English sa mga Koreans. Pero God is good, Papa Dudut. At ang pagbubuhos ko ng suporta, pagmamahal and sacrifices kay Benj, sa tingin ko ang siyang humilom sa kanyang personal wounds. Ang kanyang pamilya ay unti-unti na rin nag-adjust sa kanilang bagong sitwasyon at mas naging stable na ang kanilang finances. Dahil sa mga iniregalo kong branded na damit at kagamitan kay Benj ay nanumbalik ang kanyang self-confidence at muli siyang ginanahang pumasok sa trabaho. Eventually ay naging preferred producer na ulit siya ng mga ahensya. At this time mas nagmature na siya at naging mas masinop na sa pera. His back to the bench I first met at sa totoo lang, an even better version of himself. Mahal na mahal ko po si Benj, Papa Dudut. Hindi pa man kami kasal ay minahal ko na siya through thick and thin, better and worst. At nang napagtagumpayan namin ang challenge na yon sa aming relasyon, ay hindi ko inakala na mas ilalabis at ilalalim pa pala ang pagmamahal kong yon sa kanya. At naramdaman ko na rin na mas lumalalim din ang pagmamahal niya noon para sa akin. Pabili pala sa aking pasalubong. Bukas pwede ba tayong dumaan sa Akihabara? Oo naman, samahan kita. Sana madali lang hanapin yung action figure na gusto ng kapatid ko. Kahit mahirap, halughugin natin tong buong Tokyo, mahanap lang natin yung action figure na yan. Sure kang hindi ka magrereklamo sa kakalakad kung sakali Promise, hindi. Okay din yun kasi may video game akong hinahanap na hindi pa available sa Pilipinas. Kaya habang hinahanap natin yung action figure na yun, on the lookout naman ako para dun sa video game na gusto ko. Libre kita ng ice cream habang naghahanap tayo. Try mo yung squid flavor. Wow, interesting Basta bahatian mo ako Yuck! Ayoko nga. Kita mo to. Ikaw nagsuggest tapos yayak-yak ka dyan. Grabe naman kasi yung squid ice cream. Malamang itim yun dahil sa squid ink. Tapos may buong inihaw na stuffed pusit sa loob ng nilagyan. Yuck talaga! Sira, masarap yun. Tapos i-my day mo sa Facebook. Mukhang masusuka muna ako tapos mauospital bago ko pa ma-post yun. Ay, ano palang action figure yung pinabibili sa'yo ng kapatid mo? Ano pa, edi Voltes 5. Wow, astig naman. Ang gusto niya yung medyo malaki na nakakalas. Yung pwedeng isa-isa sila, ganun. Teka, may screenshot ako dito sa phone Sige nga, patingin. Eto yan na yan daw yung bilin ko. Uy, ang ganda niyan. Yan yung anniversary edition nila May kasama na yung weapons, tsaka legit yan. Paano mo naman nalaman yung mga detalyeng yun tungkol sa laruan na to? Nakita ko lang online nung naghahanap ako ng video game ko. Good luck kung may makita pa tayo niyan dito. Nagkakaubusan yan Eh di ba sabi mo hahalughugin natin yung buong Tokyo, mahanap lang tong laruan na to? Mukhang mapapasubo tayo sa paghahanap Mukhang di lang squid ink ice cream ang ililibre mo sa akin. Sige, ano bang gusto mo? Sagutin mo na yung video game ko. Ay naku babe, alam ko na mahal yung video game na yan Biro lang. Tutulungan kitang hanapin yung Voltes 5 action figure na yan. Hahatian pa kita sa pagbili. Talaga ba? Oo. Sure na yan Oo nga. Thank you, I love you. I love you too. Malakas ka sa akin Ako lang naman mahina sa'yo. Hoy, grabe ka naman sa akin. Sige, hatian kita dun sa video game mo. Hindi parang ganun din. Magkanya-kanya na lang tayo ng bili. Ang sad. Bakit sad? Huwag kang mag-alala, hatian pa rin kita dun sa Voltes 5. Hindi yun. Bigla lang ako nalungkot kasi
Just the thought na balik na naman tayo sa Pinas para maging alipin uli ng salapi in 2 days. Tapos makikita ko na naman yung mga bago kong pasaway na kliyente. Parang gusto ko nang mag-early retirement eh. Gusto mo ba maging housewife na lang? Ano? Oh, sakto. Ito na yung order natin. Thank you, Arigatou sir. gozaimasu. Wow, this looks good. Iba talaga ang authentic Japanese sushi. Tara, kain na tayo. Unahan na kita dito sa unagi ah. Go. Bakit parang masyado naman atang malaki tong unagi sushi nila? Parang normal lang naman. Nako, kahit malaki to, isang subuan to sa akin. Ano yun? Oh my gosh! Paano nagkaroon ng diamond ring dito? Apple, will you marry me? Babe! Of course! Yes! I will marry you! Papadudot, yung trip namin na yon sa Japan ay nauwi din sa isang wedding proposal na hindi ko inaasahan. Yung akala kong simpleng bakasyon lamang ay naging isa sa milestone ng buhay ko bilang isang babae. Wala nang mas tatamis pa, Papadudot, ang mayaya ng kasal ng lalaking minamahal ko ng buong puso at kaluluwa ko. Nakakatuwa, kaya pala pagkalapag noong waiter na hapon ng order namin ay hindi siya nagsasalita. Kasi kakuntsaba na pala siya ni Benj. Kaya pala hanggang tenga ang ngiti noong waiter. Pagkatapos ko siyang sagutin ay agad naming inayos ang aming kasal. Since we only wanted the best of our wedding, we were willing to wait kahit na may 1-year wait list sa simbahang gusto naming pagdausan ng aming ceremony. We also got high-profile ninongs and ninangs within our circle. Ang iba sa kanila ay mga big boss ng mga ad agency na kilala sa industriya. Ang iba naman ay mga politicians na acquaintance ng dad ni Benj. We got an in-demand chef for our reception. At ang tumahin ng gown ko ay isang fashion designer na nakapag-design na para sa mga artista. And for our honeymoon ay nakakuha kami ng isang magandang deal sa kaibigan namin ng 4 days, 3 nights sa Maldives. Hindi ko na po sasabihin kung magkano inabot ang projected cost ng aming wedding, Papadudot. Pero malaki-laki. Malaking malaki. And since for promotion na ako sa ad agency ko at si Benj naman ay natanggap as manager sa ibang production outfit, ay malakas ang loob namin na mababayaran namin ang lahat ng mga magagastos within 2 years. And since kakapasok pa lang ni Benj sa bago niyang studio as manager at mas mataas din naman ang sinasahod ko, ay ako ang nag-loan sa bangko ng aming ipang-aabono sa magagastos namin sa kasal. And it was all worth it, Papadudot. The wedding itself was a magical night to remember, and for the second time in my life, I felt na ako ang pinakamaganda at pinakamaswerteng babae sa mundo. Pero tulad ng ipinanggastos namin sa kasal namin ay pinahiram lang pala sa akin ang pakiramdam na yon, Papadudot. 5 months after naming ikasal ni Benj, nagpaka-lunod siya sa trabaho. Hindi ko siya masisisi, marami kaming babayaran, ako rin naman ay naging sobrang busy at tutok sa pagtatrabaho. Madalas kong kinukumbinsi ang sarili ko pero minsan ay pakiramdam ko ay napaka-distant ni Benj sa akin. Pero minsan naman ay pakiramdam ko ay sobrang sweet niya, medyo magulo. Naging gym buff din siya pero hindi sa gym kung saan ay member ako, kundi doon sa gym na malapit sa office niya. I understand naman since lumipat na kami sa isang condo sa Quezon City at ang office niya ay sa BGC. Mas praktikal nga naman talaga and a wiser use of time kung doon siya mag-gym. Dati na rin siyang maporma at may pagka-vain, but something was off ng mga oras na yon. At tama nga ang pakiramdam ko, Papadudot. Ay,
Ang sarap talaga magbabad sa hot shower bago matulog. Saan ko ba nailagay yung moisturizer ko? Ito. Ano ba yan? Maghahating gabi na. Bakit may text pa rin ang text kay Benj? Di ba pwedeng ipagpabukas kung ano yung problema? Ay, nasa ba yung phone niya? Sheila? Sino ka? Ang dami mong text sa asawa ko. Basahin ko nga. Benj, I want to call you now. Please. I'm drunk and I'm alone. Kailangan ko ng kausap. Tumatawag na siya. Lord, kayo na po ang bahala. Benj, please, puntahan mo ko. Puntahan mo na ako ngayon dito kung saan tayo madalas uminom. Take me home! Hiniwalayan ko na si Ivan. Tapos na, Benj. Nagawa ko na yung nire-request mo sa akin. I did it all for you, mahal. Ikaw, kailan ka ba makikipaghiwalay? Benj! Benj, please! I need you now! Please come pick me up, please! Mahal na mahal kita, Benj! Pwede na akong magpabuntis sa'yo. Buntisin mo na ako ngayon! Gumising ka! Ano ba yun? Eto, sagutin mo tong Sheila na to. Tinatanong niya kung kailan mo raw ba ako hihiwalayan. Teka, bakit hawak mo phone ko? Etong hitad na to, pwede na raw magpabuntis sa'yo. Paano mo nabuksan yung phone ko? Ang kapal ng mukha mo? Sa ganitong paraan ko pa malalaman? Kailan pa ha? Kailan pa? Kailan mo pa kinakalantari ang babaeng to? Kaibigan ko lang si Sheila. Walang namamagitan sa amin. Yan ang hirap sa'yo eh. Pakikialaman mo phone ko tapos magja-jump ka to conclusions. Di mo na nga ako binigyan ng privacy, tamang bintang ka pa dyan. Lakas ng tama mo. Tarantado ka! Napakawalang hiya mo! Wala pa tayong isang taong kasal! Kailan pa? Kailan pa nangyayari yan? Stop it! Stop overreacting! Akin yung phone ko! Hindi! Sagutin mo muna yung tanong ko! Kailan pa nangyayari to? Wala akong sasabihin sa'yo dahil wala akong ginagawang masama! Alin ba sa mga tanong ko hindi mo maintindihan? Sinto-sinto ka ba? Mahal ang tawag itong Sheila na to sa'yo, tapos ready na siyang buntisin mo! Di ko alam pinagsasabi niyan! Baka nagkamali lang siya ng tinawagan! So ano ngayon, bobo ko? Di ko naiintindihan ang pangalan mong lumabas sa bunganga nitong babaeng to? Ewan ko sa'yo! Napakatamang hinala mo! Akin na yung phone ko! O ayan! Kainin mo yung phone mo! Bakit mo binato? Para kang tanga! Sinira mo yung phone ko ay nandyan lahat ng details ko! Bobo ka ba? Ha? Sira ulo ka! Ako pagsasampalin mo! Ang kapal na mukha mo! Demonyo! Lumayas ka! Layas! At sa kanyang pag-alis ay never na siyang bumalik, Papa Dudut. At naging sila na nga ng Sheila na yon. At nalaman ko na lamang na ako pa ang sinisiraan niya sa mga kaibigan namin at sa pamilya namin. Kaya siya wala na raw akong oras para sa kanya, nagger at paranoid din daw ako. He even used my body against me, Papa Dudut, kaya siya napabayaan ko na raw ang sarili ko kaya lalo akong lumaki at hindi kami magkaanak. And kaya rin daw pinatulan na rin niya si Sheila dahil since pinaghihinalaan ko siya ay tinuloy na rin niya. He gaslighted me, Papa Dudut. And for a few months ay inisip ko na baka ako nga ang may kasalanan, na baka ako nga ang may problema. Hindi ko kasi lubos sa kalain na kayang magbago ng isang taong ganon-ganon na lamang at biglang mawala ang pagmamahal niya sa akin matapos ng lahat ng pinagdadaanan namin. Matapos ang lahat ng mga sakripisyo ko sa kanya. Para sa pamilya niya, kaya naisip kong baka ako nga ang may problema. At that point, pakiramdam ko ako ang pinakapangit, pinakamataba at pinakanakakadiring babae sa buong mundo.
And to make matters worse, dahil hindi na siya nagpapakita sa akin at hindi na kumukonta, kaya ko na rin po ang nag-shoulder ng buong monthly payments namin sa loan. But what can I do? Sa akin po nakapangalan. Ako ang makukulong kapag hindi ko yon nabayaran. Dahil sa ginawa niya sa akin, na-realize ko na kahit na ano pang itapal ko sa mukha ko, kahit na anong isuot ko o inumin ko ay hindi noon mapupunan at never akong magiging sapat kung ang kakulangan ay nanggagaling sa kaluluwa. Doon ko na-realize kung gaano ako ka-insecure sa buhay na kahit na nagbago na ang aking panlabas na kanyuan, I still remained that fat, ugly kid inside. At dahil na-realize ko na yon, ay doon na nagsimula ang aking healing. At kung kailan simula na akong nakakabangon at natanggap ko na ang sitwasyon ko, ay bigla namang magbabalik si Benj. Apple, thank you. Thank you na pagbigyan mo ako this time. Make it quick. May pasok pa ako. Ayoko sanang malate sa trabaho ko. Apple, wala na kami ni Sheila. Eh ano naman ngayon sa akin? Apple, please. Huwag ka namang ganyan. I'm sorry. Oo, nagpatukso ako. At wala naman talaga akong balak na makipaghiwalay sa'yo noon eh. So ang balak mo lang paglaruan siya habang niloloko ako? Kapal talaga ng mukha mo. Please, Apple. Noong mga oras na yun, I don't know what came over me. I think part pa rin yun ng post-wedding jitters. I don't know. Natakot ako. Kilala mo naman ako. Ang dami na natin na pagdaanan. Hindi ako yun, Apple. It was just a phase. And I know I failed, and I failed miserably. Believe it or not, pinagbayaran ko na yun. Pinagbuhatan mo ko ng kamay, Benj. And alam mo kung ano rin ang pinagbabayaran ko hanggang ngayon. Yung buong loan natin para sa maggarbong kasal natin. Na turns out, fake pala. Kasi manluloko ka. I'm really sorry. Alam ko naman na pakiramdam mo bigla na lang kitang iniwan sa ere. Kaya nga aayusin natin to eh. I'm willing to pay kung ano man yung share ko dun sa napagkasunduan natin. Pero please, hindi muna ngayon. I just lost my job. Kaya pala. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. I'm sorry, but we're done here. Bye! Please, Apple, please. Pakinggan mo muna ako, Apple. Apple naman. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Ikaw lang naman na nagbibigay ng direksyon sa akin eh. Kaya nung maghiwalay tayo, para akong napariwara. I realized na I can't live without you. Please. Don't you think it's a little too late for that? Alam kong sobrang late na nung na-realize ko lahat to. Niloko kita, sinaktan kita ng grabe. At sobrang naging tanga ako. Pero I'm sure we can work something out. Work something out? Ayos ah. Para ka lang bumibili ng second-hand na video game. What makes you think na let us work something out? Kasi alam ko na mahal mo pa ako. Galit ka lang sa akin ngayon. Pero kung pakikinggan mo lang ang puso mo, walang ibang sasabihin yan kundi mahal pa niya ako. At walang ibang lalabas dyan kundi pagpapatawad. Bilib naman talaga ako dyan sa kakapalan ng apog mo eh. Sobrang taas naman ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Oo, mahal na mahal kita. Nagpakatanga nga ako sa'yo eh. Naniwala ako sa lahat ng mga sinabi at pinakita mo sa akin. O diba? Sabi ko na nga be, mahal mo pa rin ako. I knew it. Oo, dati. Pero hindi na ngayon. Imposible yun, Apple. Di pwedeng mawala na lang basta yung pagmamahal mo sa akin. Pagmamahal mo nga sa akin, bigla na lang nawala eh. So anong kaibahan nun sa akin? Nagkamali ako. Pero ayoko nang mabuhay sa kasinungalingan. Ayoko nang patuloy lokohin ang sarili ko. Mahal kita, Apple. Ikaw talaga ang mahal ko, wala nang iba. Iba ang mahal sa kailangan. Hindi mo ako minahal.
Siguro nung umpisa, sige ibibigay ko sa iyo yon. Naramdaman ko yung sinasabi mong pagmamahal nung nagsisimula pa lang tayo. Pero ngayon, hindi na. Bumabalik ka sa akin ngayon kasi alam mong matutulungan kitang makabangon uli sa buhay. Subok mo na ako ron eh. Maniwala ka, hindi lang to dahil kailangan kita. Wala akong kailangan sa'yo kundi pagmamahal mo. Yun nga ang sumalbas sa'yo noon eh. Yung pagmamahal ko. Nung warak na warak ka, binuo kita. Sinamahan kita. Hindi kita hinayaan na mag-isa. Nung dapang-dapa ka, itinayo kita. Sabi ko sa sarili ko, wala na akong pakialam sa ibang tao. Maipanalo lang natin yung laban mo. Nung makatayo ka ulit sa sarili mong mga paa, iniwan mo na lang akong basta. You took advantage of me, Benj. I know and I'm very sorry. No, you're not! Wala ka lang choice. Kung dati inuna kita, ngayon uunahin ko naman ang sarili ko. Apple naman, please. Please don't leave me like this. Nagmamakaawa ako sa'yo. Sige, luluod ako kung yun ang gusto mo. Ito, just please, balikan mo na ako, Apple, please. Benj, please. get up. You're making a scene. I have to go. I don't want to be part of this anymore. Apple, no! Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Dito lang ako, hindi ako tatayo. Benj, Patawarin mo ako, Apple. Benj. Please. calm down, Mahal Benj. kita. Mahal kita. Apple, please. Parang dinudurog ang puso ko noon, Papa Dudut. Nakita ko na naman si Benj na parang bumalik sa pagkabata. Umiiyak at humahagulhol. Pero nilaksan ko ang loob ko. Niredy ko ang sarili ko at handa ako noong magpakita sa kanya, Papa Dudut, na ayoko na. Nabuo na ang loob ko. Makulit ang puso ko pero nilabanan ko ang natitirang pagmamahal at pagkasabi ko kay Benj. Pero habang tumatagal ay mas nananaig sa akin ang patawarin at tanggapin siyang muli sa kabila ng mga kasalanan niya. Pero dahil napaso na ako ay alam kong dadalhin ko ang paranoia sa kanya kung magkakabalikan man kami. At minsan nga ay napapaisip ako na baka noon pa niya ako niloloko. Pero noong pagkakataong yon ko lang siya nahuli dahil nga ay magkasama na kami sa isang bubong. Hindi ko alam pero bakit pakiramdam ko ay na-stuck ako. Hindi ako makausad. Maraming tumatakbo sa isipan ko kaya sobrang na-overwhelm ako. Kahit mahigit 1 taon na rin kaming hiwalay ay bigla na lang nagre-replay lahat sa utak ko yung mga nangyari. Hindi ko na makontrol kung kailan darating ang mga replays na yon, Papa Dudut. Sobrang random ng triggers. Kaya tuloy ay parang naiisip ko na puntahan si Benj at kausapin ang masinsinan. Kasi baka siyang magiging daan para yung bigat ng kalooban ko ay tuluyan ng gumaan. Dapat ko po ba siyang patawarin? O opportunity na ito para itama ang mga mali? Kasal pa rin kami, Papa Dudut, kaya ang komplikado ng sitwasyon. Pero kapag tinanggap ko naman si Benj at ginawa niya ulit sa akin yon ay hindi ko na alam kung makaka-recover pa ako sa pagkakataon na yon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Apple.